Jesus, and from the power of his blood, that we can come closer and we may enjoy your warm embrace of mercy and grace direct from your throne. Forgive us tonight, and as we go ahead with our midweek meeting, we pray for our speaker, Sister Rachel. Sister Rachel, and the special number from her family. Bless this family, O God. Bless all the participants tonight and forgive us in your throne. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Good evening, everyone, and happy midweek. Magandang gabi sa inyong lahat. We welcome you to our midweek prayer. And I'm very sure na lahat tayo ay na-bless during the past days. Kamusta ang weather dyan sa Manila? Umuulan pa ba? Dito okay ang weather, umuulan pero di masyado malakas. Although we have thunderstorm pero di masyado ang ulan dito. And although during the day, medyo mainit din. But we're happy that we're able to enjoy our stay here. I'm sure God will continue to bless us in all our endeavors as we prepare for His soon coming and continue to be a blessing to those people around us. And dito ay medyo naaliw ako sa mga lugar na dati kong pinuntahan nung kabataan ko. Kaya it brings back a lot of memories about my stay here in my hometown in Vigo City. So we welcome you to our best midweek prayer, especially those who are watching through different platforms, through FB live streaming and through Zoom. We welcome you to our midweek prayer tonight. Tonight's program is sponsored by the Emerald Care Group. We would like to thank Cheryl Garcia for leading the song service and the opening prayer by Brother June Lasco. For our musical offering tonight, we have Brother G.R. Santos. And our message will be led to us or given to us by Sister Rachel Dimihelio. I'm sure the Lord has the message through her, and all of us will be blessed as we listen to God's word. We pray that you will bless, all of us will be blessed as we worship the Lord and have a season of prayer. The program will go on as read. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now.
broken to life. Take our failure, you take our weakness, you set our treasures in jars of clay. So make this heart, Lord, I'll be your vessel, the word to me, your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Good evening. Good evening, Fiyusha Remnant family. Good evening din sa lahat po ng nanonood sa atin via FB Live. Good evening, PUC Remnant family. Good evening po sa inyong lahat at sa lahat po ng nanonood sa atin via FB Live. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. At purihin ng Panginoon na tayo ay magkakasama ulit. Bago po ako magbigay ng aking inspirational talk, tayo po muna po ay yumuko sa panalangin. Mapagpalang Ama sa gabi pong ito. Narito po kami muli upang humingi ng inyong gabay. Lord Jesus, ako po ay gabayan na lahat nawa ng mamutawi sa aking mga labi ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. In Jesus' name, Amen. Ang aking pong mensahe ay ibabase ko po sa aking paboritong verse na sa Bible, na ito po ay matatagpuan sa Proverbs 20 verse 30. Sinasabi po, hard times may hurt, but they help you grow stronger. Sa Tagalog po ng ating banal na kasulatan, Kawikaan 20 verse 30, ang mga latay na sumusugat ay lumilinis ng kasamaan at ang mga hampas ay nagpapadalisay sa kaloob-looban. Hard times may hurt. March 2020, nagsimula mag-lockdown dahil sa pandemya ng COVID-19.
lahat ng tao sa buong mundo, sa buong Pilipinas, lalo na dito sa atin, nagulantang, nagulat, natakot, nag-alala, nangamba na ano ang mangyayari sa mga tao, sa atin, sa nangyaring pandemya na ito. Doon sinubok lahat tayo ng hirap. Hirap bumili ng pagkain, hirap makasama ang ating mga mahal sa buhay na hindi natin kasama sa ating tahanan. Hirap na hindi na muna makakapunta ng paaralan ng ating mga anak. Hirap na saan tayo pupunta kapag tayo ay nagkaroon ng COVID, nagkasakit. Lahat ng hirap na yan ay talagang dyan tayo sinubok ng Panginoon. Ang pandemic na yan sa aking pamilya, sa akin at sa aking mga anak. Talagang doon namin nasubok na talagang ang hirap, paano mo isusurvive ang pang-araw-araw na pagkain, paano mo isusurvive na makapunta sa pampalengke, paano ka pupunta sa mga grocery para makabili ng mga pangailangan pagkain, paano ka pupunta sa mga butika para sa mga gamot. Yung pong hard times na yun po ang sumubok sa atin, sa buong pamilya natin, ng katatagan. Sinubok ang ating pananampalataya, sinubok ang ating pagmamalasakit, sinubok ang ating relasyon sa bawat isa. Pero yun po pala ang kahirapan na yun. Ang magbibigay rin sa atin na pagiging matatag, malakas, na bakit tayong mga Adventist ay magugulantang sa COVID-19. Yan po ay nakalathala na sa ating banal na kasulatan. Lindol, epidemya, bagyo, gera, nakalathala na po yan sa banal na kasulatan ng Panginoon. Lahat yan, hard times pinagdaanan natin. Lockdown, ECQ, lahat ng Q na yata during that times ay naranasan na natin. Na ako mismo ay masyadong naapektuhan dahil ang isa sa mga naging malapit na kaibigan, naging kaopisina ay natamaan ng COVID-19. Walang spare, walang talagang sa pagsubok pala talaga ng Panginoon, walang exemption. Lahat ay susubukin. At yung mga yon ay talagang ikinalungkot natin. Pero sa isang banda, sasabihin natin sa sarili natin na kami ay tunay na Kristiyano, kami ay Adventist, na ang tatag namin ay sa pananampalataya sa Panginoon. Sinubok doon kung gaano natin iningatan ang ating kalusugan, kung paano natin iningatan ng ating mga anak na hindi magkasakit, paano natin naging malinis sa ating tahanan, lahat ng ating mga pag-iingat ay ginawa natin. Ang ating mga malalapit na mga kaibigan, sila ay nasubok ng Panginoon na nagkaroon ng COVID. Pero doon natin nasubok na tayo pala talaga, doon sa hard times na yon, yun ang gagamitin natin kalasag na lalo tayong kakapit sa Panginoon. Na doon natin sasabihin pala na tayong mga Adventist ay iba, na kapag tayo ay sinubok ng mabigat na pagsubok, iba ang pakiramdam ng tayo ay sinusubok o
o dumadaan sa pagsubok na ang tiwala natin ay sa sarili lamang natin. At lalong ibang-iba ang kagaanan ng pagsubok na yan. Gaano man kabigat yan. Pero gagaang yan kapag ang tiwala natin ay nasa Panginoon. Ramdam ko po, kasama ko kayo, na sabay-sabay natin sabihin na Amen. Na ang kagaanan, anuman ang pagsubok, mabigat, mahirap, masakit, pero kapag ang tiwala mo ay ang tiwala mo ay hindi sa sarili mo, kundi ang tiwala mo ay sa Panginoon, gagaang malalampasan. Doon natin masusubo na ang ating mga anak inilagay natin sa Adventist school, na itanim, na establish sa kanila ang pagiging tunay na Kristiyano, na anuman ang pagsubok na yan, pagsubok lang. Minsan nga, ang sabi ko sa mga anak ko, mga anak, ang ulam natin ngayon ay ipapakilala ko sa inyo, sardinas na may miswa na may patola. Kasi hindi kayo kumakain yan. Sabi ko, ang gulay na kilala nyo, carrots, patatas, yung mga ganun lang. Yan ipapakilala ko sa inyo. Kakainin natin, yan ang ulam natin. Dahil dyan ang salita na nanggaling sa akin na at this point in time, budget meal lang tayo mga anak para makasurvive tayo for the whole day. At kung ano man ang kinabukasan, ay huwag tayo mag-alala. Bahala na ang Panginoon sa atin. Alam mo, ang isang anak ko nagsalita, Ma, okay lang yan. Sardinas na may patola, na may miswa. Ang mahalaga, meron tayong panglasa, meron tayong pang-amoy, wala tayong lagnat, wala tayong ubo. Sabi. 'Di ba? Parang maisip ko, tinignan ko yung mga anak. Oo, sabi ko. Talagang naiisip mo bilang ina na ang mga anak mo pala talaga ay anuman ang pagsubok na pagdadaanan, meron pa ring sense of humor o comforting words na manggagaling pa rin sa kanila na talagang ikaw pilit kang magpapakatatag kasi natatakot ka. Katulad po ako, na-diagnose po ako 2014, acute coronary syndrome. So laging sasabihin na madaling tamaan ang merong mga mga mahina comorbidities, 'di ba? Yan, madaling tamaan ng COVID kasi may mga existing na mga sakit ganon. So yun, hindi mo ipapakita yun sa mga anak mo na nag-aalala ka na pero makikita mo na kinukomfort ka nila. Okay lang yan, ma. Lahat yan, ma, nasa Biblia. Lahat yan, ma, ay mangyayari. Huwag na tayong matakot. Ang mahalaga sa bawat araw ay tayo'y handa. Tayo handa na kailangan hindi man tayo nakakapagsimba pero nag-worship tayo. Doon na lang natin iluhod lahat kay God ang ating mga hinaing, ang takot, ang pangamba na ito ay lilipas lang. Ito ay malalampasan, 'di ba? Kaya nga parang iniisip mo na meron kaming kapitbahay, ito po ay kapitbahay namin sa ilang-ilang. Lumabas ako, that was lockdown, totally lockdown. Sa atin dito sa Pilipinas, lumabas ako, may nagkakagulo sa labas. Nakita ko yung isang matanda na neighbor namin ay nakalagay sa stretcher. Kinukuha siya ng mga naka-PPE na, naka-PPE. Tapos nakita ko yung ibang mga neighbor, ang ginagawa nila, nagbibideo sila, binibideo nila si tatay. Alam mo, nung nakita ko, napasigaw ako talaga, yung emotion ko na parang talagang nag-iba. Sabi ko, wag niyong videohan, wag niyong picturean, wag niyong videohan.
pati yung family, wag niyong ipakita na binibidyo nyo. At baka ipopost nyo pa yan, hindi maganda. That's humiliating. Sabi kong ganun. Nung pagsigaw ko ngayon, napatingin sa akin si tatay, yung nakahiga sa stretcher. Alam niyo po, umupo siya. Napatingin siya sa akin. Tapos ako talaga nasabi ko sa kanya na, Tay, sasama ka namin sa prayer namin. Sasama ka namin sa prayer namin, mamaya ng mga anak ko. Sa worship namin. Alam mo, sabi niya lang sa akin, salamat. Narinig ko talaga, salamat. Parang pinilit niya na alam mo na nahihirapan siya magsasalamat. Kinuha siya ng mga taga-PPE. Nung pagsigaw ko, pumasok na yung mga neighbor. Tapos nakita ko meron na silang mga message na, oh, wag dadaan dito kasi may COVID na dun sa dulo. Mga ganyan-ganyan. So, talagang naisip mo talaga, iba talaga yung COVID na yon sa tao. Tapos napasilip ako doon sa bahay nila. Sumilip sa akin yung nanay niya. Rachel, ang hirap pala, no? Sabi niya. Mawawalan ka pala talaga ng kaibigan. Mawawalan ka ng karamay sa pandemic na ito. So sabi ko lang sa kanya, bintana. Nay, huwag kang mag-alala. Nawalan ka man ng mga kaibigan. Meron kang isang kaibigan. At matalik na kaibigan mo. Yun ay si God. Pag-pray natin si tatay, lahat yan malalampasan. Lahat yan may plano. Lahat yan ay magagaang basta itinaas natin sa kanya ang ating buhay. Tapos noon pala, nag-worship na kami, sinama namin sa prayer si tatay, ganyan. Alam niyo po, PUC Remnant family, after 2 days, si tatay umuwi na. 2 days lang ha. Alam niyo po bang diagnose sa kanya? Low risk pneumonia. O diba? Alam mo, nagpapalakpakan yung mga apo, yung mga ano. Sabi ko talaga naman, iba rin talaga ang nagagawa ng prayers. Iba rin talaga na iba yung nagagawa talaga na comfort mo ang isang tao. Na-comfort mo. Tapos alam niyo po, nung pag-uwi niya na mga after 3 days, naririnig ko dun sa gilid, sino ba yun? Yung neighbor natin, kapitbahay natin. Ay, Rachel. Siya si Rachel. Alam mo na nabanggit ni tatay yung pangalan. At talagang natatas ako, oh, Rachel talaga. Hindi po Rachel, Rachel. Sabi niya, oo. Ay, siya pala yung laging nagpapatugtog ng religious song every morning. Nung pong pandemic, wala po talaga kaming ginagawa, mag-morning ako ng mga religious song. After namin mag-worship ng mga anak ko. Tapos noon, off na yon kasi online class na sila. May time pa nga na magjo-joke pa. Sabi ko, oh, noodles lang tayo ngayon na maraming sabaw, may itlog, budget meal lang uli. Alam mo, sasabihin ng mga anak ko, okay lang yun, ma. Basta bayaran mo yung wifi kasi may online class kami. Yun po. Pero alam nyo po, parang iniisip natin na dapat hindi natin kinakatuwa yung mga nagdaan, mga naapektuhan ng COVID-19. Kasi ang sabi ko sa mga anak ko, lagi natin ipag-pray. Mama, si Tito Dan, yung office mate ko, matagal, ilang years kami magkasama, namatay sa COVID. Hindi mo mapuntahan. 'Di ba? Yun yung ang sakit na hindi mo makita, hindi mo mapuntahan kahit sa last na kita mo na lang sa kanya, hindi mo mapupuntahan, hindi mo makikita. Pero ang iisipin na lang natin, ang lesson na matututunan natin ay alagaan natin ang ating katawan, alagaan natin ang ating kalusugan, at ang pinaka-importante, alagaan natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil yan ang magliligtas, yan ang magtatayo sa atin na babangon tayo na anuman ang pagdaanan,
Hindi natin dapat kinakatuwa yung mga pagsubok ng ibang tao. Kasabi ko sa mga anak ko, hindi tayo na COVID, ng COVID, pero hindi tayo ligtas sa iba pang trahedya na darating sa atin. Kaya ang gagawin natin, lagi tayong handa, lagi tayong sa mga taong may pinagdadaanan, be a comforter. I-comfort natin sila. Yun ay, yung be a blessing to others na yung kanilang pinagdadaanan, hindi mo sila matulungan financially, hindi mo sila matulungan sa mga ibang bagay, pero kaya mo silang i-comfort through your words, through your prayers, na napakagaang kasi walang spare na. Darating ang araw, pwedeng ikaw ay hindi nakaranas ng COVID, pero darating ang araw na iususubukin ka sa ibang paraan. Na kung naging blessing ka sa ibang tao, nakikita ng Panginoon yun. Minsan, may pupunta rito na nakaklase ng anak ko, ma, dito daw mag-i-stay muna at ganito. Sabi ko, bakit? Mamaya na raw po magpapalit na umuwi. Parang merong hindi, parang may hindi okay, ganito. Alam mo, nasasabi ko sa anak ko, go anak, be a blessing to others, be a comforter, bago mo siya pakinggan sa kanyang mga hinaing o problema, mag-pray muna kayo para ma-advisean mo siya ng may Holy Spirit guidance. Yun. Tayo sa Remnant Family, ano man ang kahinaan ng bawat isa sa atin, katulad ng sinabi, laging sinasabi ni Sister Lynn sa akin, Rachel, magpalakasan tayo sa isa't isa. Yung kahinaan ng isa't isa, yun ang gawin nating lakas para siya ay palakasin, i-comfort na lahat, kahit na tayo may ibang pinagdadaanan, pwede pa rin tayong maging comforter sa mga ibang pinagdadaanan. Kasi habang may pinagdadaanan ka at may kino-comfort ka, ikaw rin sa sarili mo, mapipil mo the guidance of the Lord, the Holy Spirit, mapipil mo na comfort ka rin kasi nakapag-comfort ka. So, ngayong gabi, lagi nating panghahawakan. Hard times may hurt, but they help you grow stronger. The relationship to each other, yung ating mga kapatiran na ano man ang pinagdadaanan, kahinaan, may mga karamdaman. Nandito lang po kami sa Future Remnant na kukomport tayo sa isa't isa. Lahat may pinagdadaanan, lahat may mga problema, pero pagdaanan lang natin ng may tiwala sa Panginoon. Tiwala na yun ang pang-araw-araw nating panghahawakan. Na ang pangako ng Panginoon, anuman ang sakit niyan, basta kayo ay nasa akin, ang pananampalataya, maging handa sa lahat ng oras. Panghawakan po natin na ang mga mahal natin sa buhay na hindi na natin nakita dahil sa pandemic, ganyan. Panghawakan na lang po natin na tayo ay patuloy na magtatag, palakas ng ating pananampalataya sa Panginoon. Nang sa gayon, makamit natin yung pangako, banal na pangako ng ating Panginoon na may langit na bayan na ihanda sa atin. Hindi na natin mamimiss yung ating gustong mamiss. Hindi na natin mamimiss hindi na natin mamimiss yung ating mga magulang, yung ating mga mahal sa buhay na nawala. Kasi doon makikita natin, pangawakan lang natin ng pananampalataya sa Kanya. Yun lang para magkita-kita lahat tayo. Na sa pagdating ng Panginoon, tayo rin ang magkakasama, kasama ng ating mahal sa buhay, ating mga anak, ating mga magulang, ating mga kapatid. At sana po sa gabing ito ay
ako po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin at gayon din po naging blessing po kayo sa akin, lalo na sa aking mga anak, na patuloy kami magpapakatatag ng pananampalataya, patuloy kami magpapakumbaba, patuloy kami magiging maunawain sa lahat ng pagkakataon. At alam po natin lahat na yon ang gusto ng Panginoon sa atin. Makita sa atin na maging example sa mga kapatid natin na nangihina. Bagamat tayo minsan may kahinaan din, pero yan po ay ating gagamitin na hindi na tayo mawawala sa tiwala natin sa Panginoon dahil nakita na natin ang biyaya niya sa atin, sa bawat isa sa atin. Nawa sa gabi pong ito ay na ipamahagi ko po sa inyo ang aking inspirational po na bless po tayo lahat sa gabing ito sa salita ng Panginoon na Proverbs 20:30, hard times may hard, but the health grows stronger. Gamitin natin magpakalakasan po tayo sa isa't isa. Yun po lang. Amen. Thank you, Sister Rachel, for that wonderful testimony. I'm sure all of us are experienced hardships in our faith in God, but we able to push through with the help of our Holy Spirit of making us strong in the faith. Tonight, for our seasons of prayer, I look at our PUC, our worship group. There was wala man akong nakitang prayer request, but I know all of us are perhaps have spiritual concern that will help, that needs to be mentioned, especially our church members, and the coming crusade that we have going to have this month of September. And let us include also in our prayers our new converts in Barangay 160, so that we can strengthen them and help them in their nurturing process, so that they will continue to serve God faithfully. Okay, let us bow our heads for a word of prayer. Our Father in heaven, tonight, Lord, we have come before your throne of grace with thanksgiving in our hearts for those been good to us throughout the week. For the past days, you have blessed us in all our endeavors. You have sustained our life, our good health, and you have protected us from any harms and danger through the presence of your holy angels, and especially, Lord, the presence of the Holy Spirit in our life. Thank you, Lord, that day by day we feel your presence as we continue with our individual endeavors, and as we continue to our desire to be a blessing to others and helping them prepare for your soon coming. Thank you for your great love toward us. Though many times we have fallen short of your glory, you have still cared for us. You have strengthened us whenever we fall in our weaknesses. You have helped us in our transformation of our character, a character that will fit us to live with you forever. We know, Lord, that it's only the presence of the Holy Spirit in our lives that the transformation of a character will be realized. We pray for our church, our members, may be struggling in their weaknesses, whatever trials they are in, Lord. We pray that you will strengthen them through your Holy Spirit. Thank you, Lord,
for all the blessings we receive from you. And we pray that our members, especially those who are new from Barangay 160, Lord, we know, Lord, that they are having a struggle in the lifestyle of changing their lifestyle into your accordance to your will. May you continue to strengthen them, Lord. May the Holy Spirit will touch their life, that they will continue to move on and be a blessing to those people around them, so that they will also know you, that thou art a loving and a merciful God. We pray, Lord, that tonight there may be members of our church who are not feeling well. May you touch them, Lord, with your healing hand. We pray that the work of our church will continue to progress. And we pray that the coming crusade will be a blessing to those people who will be invited, so that they will also be ready for your soon return. May all of us, members of the PUC Remnant Church, will rally together in the finishing of their work. Thank you, Lord, for your great love, for the forgiveness of our sins. We ask all these things in Jesus' name we pray. Amen. Let's sing "Oh Let Me Walk." Oh, let me walk with thee, my God, as in a walk in days of old. Place thou my trembling hand in thine, as we commune with me home, and though the path I may not see, yet Jesus, let me walk with thee. I cannot dare not walk alone. The tempest rages in the sky. A thousand snares beset my feet. A thousand foes are lurking nigh. Still though the raging of the sea, O Master, let me walk with thee. If I may rest my head in thine, I'll count the joys of earth but lost, and freely, bravely journey on. I'll bear the banner of the cross till Zion's glorious gates I see. Yet, Savior, let me walk with thee. Let's pray. Mapagpalang Ama, sa gabi pong ito, lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, na kami ay binigyan nyo ng mensahe na matutunan namin sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, na lahat ng aming mga nararanasan na pagsubok, hirap, Panginoon, yun ang ginagamit namin, nakapatuloy na maging matatag,
ang aming mga pananampalataya sa inyong Panginoon. Patuloy kaming gabayan na kami magpalakasan sa bawat isa't isa. Anuman ang mga pinagdadaanan ng aming mga kapatid, namin kahit kami sa aming pamilya, Panginoon, kami ay iyong comfort nang sa gayon, Panginoon, kami rin ay maging blessing sa ibang tao. Patuloy kami, Panginoon, patatagin sa aming pananampalataya. Kami ay laging ingatan. Kami ay laging gabayan ng iyong banal na spirito na maging blessing sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kapatid, sa mga ibang tao, Panginoon. Gamitin kami, Panginoon. Linisin na patuloy ang aming mga puso at isipan na lahat na Panginoon ang aming gagawin sa araw-araw. Iyon ay maging kalugod-lagod sa inyo bilang anak ni Kristo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Thank you, sister. Good night po. Good night po. Thank you, Sister Rachel. Ate Thank Anching, you. Message. miss na po. Good night. Good Good night po sa inyo. night. Ate Yusan. JR. Ate Mai, Sis Mimi, Mama Cora, good evening. Thank you po. Thank you. Good night po. Good night, Good night. everyone. Good Hello, Te. Hi. Hi, Sister Angie. How are you? Happiness kayo dyan, Eto. Enjoy ba? Enjoy? Enjoy. Umuulan pa ba dyan? Hindi na. Paggabi lang. Paggabi. Oh. Oh, dito pag ano din. Paggabi naman, bro, sandali lang, mga 13 minutes. Ganon din dito.